Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog, no? Napanood nyo naman siguro yung banat ni Digong kahapon, no? Pakinggan natin. At pati yung sagot ni His Excellency. Pagbubulgar ni F.P. Duterte na nasa listahan ng PIDEA ang Pangulo. PIDEA, hindi totoo. O, pakinggan natin. Kaya ano ito eh? Sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Sabi niya, di ba? Sabi daw ng PIDEA, nandun yung pangalan niya. Nung siya raw mayor. No? Nung nagpresidente siya, di peke yung, ba't inalis niya yung pangalan ni Marcos doon sa listahan niya, sa kanyang matrix? Ha? Alam niyo, magulo itong si Digong, ha? Magulo. Dapat talaga to bigay na ni sa ICC ito, sa totoo lang. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Nandito yung kapatid ni His Excellency si Amy. Pinanonood lang ho niya na ginaganito yung kanyang kapatid na presidente ng Pilipinas. Katabi niya pa si Sara dito. O tuloy. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin... Nakita niyo yung kapatid niya, katabi si Sara. Pinanonood lang ang mga pinagsasabi na kasinungalingan ni Digong. No? Yeah. Ko maya sa tao kung ano ka. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Yung mga zombie naman, tuloy. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Ito yun, nagtatawa na lang si Sara, saka si Amy, no? Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Pinanonood lang ng kapatid niya. Ang ginagawa nitong si Duterte, doon sa kanyang kapatid na presidente, minumura. Sa harap ng napakaraming tao, no? Oh, Senadora. Ano na? Ha? Tuloy. Ayun ang... Sa prayer rally ni dating Pangulong Duterte nito lamang linggo, January 28, 2024, walang Si Atty. Claire po to, ha? lang ang inakusahan ni dating Pangulong Duterte si PBBM na gumagamit di umano ng bawal na droga. Bangag noon, bangag ngayon. Nabanggit niya rin na may ipinakita sa kanyang ebidensya ang PIDEA nung siya ay mayor pa.
At naroon nga daw ang pangalan ng Pangulo sa watchlist. Pero itong paratang na ito ay mariing pinabulaanan ng PIDEA. Ayon sa PIDEA, naging mayor si dating Pangulong Duterte mula 1988 hanggang 1998, 2001 hanggang 2010, at saka 2013 hanggang 2016. At ang PIDEA ay naitatag. Noong aktibo na ang PIDEA ay naitatag rin ang National Drug Information System na siyang kumukuha at nag-iipon ng mga information galing sa law enforcement at intelligence agencies. At ayon sa records ng NDIS, mula 2002 hanggang ngayon ay hindi kailanman napasama ang pangalan ni PBBM sa watchlist. At kahit sa interagency drug information ay nananatiling wala sa listahan ang pangalan ni PBBM. Ngayon pinasinungalingan ng PIDEA ang mga sinabing ito ni Pangulong Duterte. Sino naman kaya ang magtatanggol sa kanya at sasabihin, joke lang ang mga sinabi nito? Abangan na lang natin kung Malupit naman mag-joke kung joke pa yung pinagsasabi ni Duterte, di ba? Wala bang gagawin si Excellency dito? Meron. Eto po. Duterte last night sa drugs and People's Initiative. And urging you to resign. Sa camera lang. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5, 6 years ago? Something like that. After 5, 6 years, it has to affect yung kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan itong nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... I won't even dignify myself. PIDEA report. Thank you. Thank you, sir. Sabi niya, tumawala si Marcos eh. Why can't you dignify your question? Sabi niya, di ba? Maski pa paano si Excellency, pinis pa rin siya eh, no? Sa totoo lang. Hindi kagaya na itong ng daang Pangulo, talagang, anong pinanggigigil niya? Hindi naman siya inaano. Di ba? Hindi na nga binalikan yung kanyang mga parmali. Yung mga korupsyon, hindi na nga inintindi ni His Excellency, di ba? Dito sa mga sinabi nito si Duterte, parang nag-ano na siya ng rebellion na mag-alsa na ang tao, no? Mga boss. Pakinggan naman natin ang tugon ni Speaker Romualdez sa mga pinagnangakak nila Duterte, Pulong, Baste, yung mag-aama. Pakinggan po natin. Yung mga narinig tayo sa laba, at sana naman hindi gano'n naman talaga ang sinasabi kaya hindi maganda at maunang-una labag yan sa usapan na pinis na pinis po, ano? Ano ho ito eh? Si Speaker Romualdez parang mataas ang talagang kumbaga sa ano, parang hindi ho siya baliw eh, no? Magdadaldal. Napakapinis. Pakinggan ho natin. Yung nakakaisa yung bansang Pilipinas, yung Vice Presidente, Tiga Davao, anak mo yan, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nanawag ka din sa ating mahal na President Ferdinand Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo, walang katotohanan yan, di ba?
si Mr. Former President, sabi na sa drug list. Na-check natin, never, si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya, hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangang iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilan mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Alam niyo mga boss, no? No, si Duterte ang Pangulo, hindi ho ganito kagulo eh. Ang oposisyon, di ba? Wala akong nakialam. Maski na si BP Leni ay hindi niya ginalang si Leni dahil kung ano-ano lang sinira si BP Leni. Come to the point, ginawa pa niyang ng head ng ano ba yun, yung para siyang mamahala sa pag-apula sa droga o bandang uli, 1 linggo, wala pa, tinanggal niya na, di ba? Dahil yun nga, maganda yung ginagawa ni BP Leni, di ba? Pero wala akong hindi ho ganito ang oposisyon. Wala akong pinabayaan ho si Digong. Kaya nga dami namatay, di ba? Pero sana kung natuloy yung pag-appoint niya kay Leni na siya na humawak ng pagdisiplina sa droga, hindi ho siguro inabot yung ganito karaming patay, no mga boss. Napaka yung Marcos at saka yung Romualdez, wala kang makitang hindi kagaya ng Baste, Pulong, yung tatay niya talagang grabe, no? Come to the point na hawak pa ni Marcos, ni BBM, ang bola. Hawak niya. Nasa kanya lahat eh. Kung sasabihin lang niya na makiki-operate, huwag niya nang harangin ng ICC, tapos na. Huwag niya nang, itong spiritual advisor niya, ibigay na sa FBI, tapos na. Ganun lang kasimple. Ba mga boss? Kasi ganyan, iba na eh. Iba na todo eh. Iba na todo nito si Digong eh. 80 anyos na siya eh. Nung pagpasok nga niya kahapon sa entablado, nakatawa ako. Talaga ako, may pagkamanyakol din to. Alam ninyo, pagpasok ko dito, marami ang puno utak ko. Pero nung nakita ko yung mga babae nagsayaw, nawala eh. Yeah, sabi anong klase? Yan ba ang speech ng Pangulo? Sa bagay, yan na talaga siya. Mula dyan siya biniliban eh. Sa kaka-PI niya sa mga kung sino-sino, lahat, kinumura eh, di ba? Sabi nga ni Capersi, sabi nga ni Trillanes, di ba? Wala siya sinanto, malibang kay Kibulog, no? Kasi nga, yung kanyang spiritual advisor, no? Mga boss. Ay, nako mga boss. Dapat siguro para magkaintindihan na eh. Sabay-sabay silang magpa-drug test eh. Itong mga Duterte. Saka si PBBM para malaman kung sino talaga adik. Di ba? Sa salita ni Marcos kanina ni His Excellency, para sinasabi niya na itong si Duterte 5 taon na tumitake ng fentanyl. Malakas pala yung fentanyl.
Kaya dapat bantayan ika ng mga doktor niya. Bakit ganyan yan na nangyayari? Para sinasabi ni Marcos na mukhang may tililing na eh. Pero ay ni Marcos, tibay, no? Ha? Pumunta ka pa ng Davao para umatin ng rally na yan, tapos yun ang maririnig mo na sinasalahula yung kapatid mo. Sabihin na adik, ha? Tsaka yung sinasabi ko na nga, di ba mga boss? Asa na yung tapang niya? Na sinasabi niya, pag patayin ko kayo, pag kayo ganyan. Alam mo na pala yan, mayor ka pa. Kung totoo yung pinagngangak mo na mayor ka pa, nasa listahan ng PDEA, no? Ba't di mo pinakulong? Ganun lang kasimple. Bagkos, tumakbong presidente, kapartner pa yung anak mo. Adik pala yung sinasabi mo. Asa na yung sinasabi mo war on drugs mo? Di pinapatunayan lang na yung war on drugs mo para lang dun sa mga kaaway mo. Ba? Pero pagkaibigan mo, sabi mo nga, hindi tayo magkano, pero kilala kita eh. Kaya ganun eh, diba? Yung maliwanag. Sa bunganga niya nang galing. Diba? Na pagkilala niya, tabla. Pag di niya kilala, buwal. Diba? Ganun lang kasimple mga boss, no? Mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa dumadagdag subscriber. Sa sarili niyang bunganga nang galing. Mayor pa lang ako. Pinakita na ng PDEA, nasa drug watch ka. Nasa listahan ka. Komo kilala kita. Kaya, di kita inan, no? Diba? Ganun lang, diba ma? Mahirap bang i-memorize yan? Sarili niyang bibig. Kaya maliwanag na mga natumba nung panahon niya, yung mga hindi niya kilala. Diba? Ganun lang kasimple. Mga sir. Mag-collab na po tayo. Kayo sumagot. Ako mga boss. Tinitignan ko si Martin Romualdez para sa inyo. Kung ako, konstitusyon, papalitan ng konstitusyon, magiging parliamentary tayo. Parang prime minister. Napanood ko si Justice Antonio Carpio magiging napaka-powerful pala po ng Kongreso. Kung matutuloy po itong People Initiative na sinasabi. No? Ako, kesa makabalikan tung sila Duterte, doon na ako sa parliamentary form of government. Hindi ko na isipin yan. Susugal na ako doon. Pipirma ako magsusugal na ako doon. Kesa bumalik tayo sa dito sa, nakita mo naman kung magsalita itong posibleng bumalik at nangunguna pa. Parating nangunguna sa survey sa pagkapangulo, si Sara Duterte. At may survey pa na nangunguna rin si Digong sa pagkasenador. Sipin niyo yan. Alam niyo, no? Yung survey. Sinusurvey niyo. Siyempre, pag tinanong mo tao, lalo na kung saan sila nagsusurvey. Sino ang nyo? Duterte. Yung iba sa takot nila, Duterte na sinasabi. Baka hindi nila alam kung sino nag-iimbestiga sa kanila. Baka sinong gusto ninyo? Anong gusto ninyo sa pagkasenador? Sino? Eto. Si Duterte, si Ganeto, mamili kayo. Parang sinusurvey nga kung sinong iboboto nila. Yan, siyempre, Duterte. Duterte. Takot sila diba? Tsaka of all places mga boss, bakit yung Davao lang ang may ganyang rally? Ang daming lugar sa Pilipinas. Bakit yung sa Davao lang may rally? Na umaayaw sila dito sa People Initiative na sinasabi.
na pagpapalit ng konstitusyon. Di ba? Isip-isip ko minsan. Bakit? Daming lugar sa Pilipinas, Davao. Ba, mga boss? Ewan. Magkulab na po tayo. Magbigay ko kayo ng ano dyan, kung ano dapat gawin dyan sa mga Duterte ng Administrasyon Marcos. After na sabihin na ito si Baste na mag-resign ka na. Si Sara naman pumunta doon sa Quirino Grandstand, pumunta roon, nilayasan din sila, nagpakita lang, tapos bumalik na siya doon sa ano. Pero napasil ako pinakilala, nagsalita si PBBM binati niya lahat yun doon, hindi niya binati si Sara. Pakinggan niyo yung salita ni PBBM. Hindi niya binati. Oy, mga boss. Si Willie Revillame tatakbo senador. Dadagdag ka pa. Bagay, para may kausap si si Robin Padilla, anak ng pating. Ano ba? Bansa. Nanalo yan. Gendeng-gendeng. Diyos ko, Panginoon. Ano ba? Kalahati Bayan, shout out. Kulab na po tayo. Hello, Miss Akira Milos. May you have a blessed Sunday. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo. Sabi niya. Saan kaya patungo itong bansa to? Kaya ako, kung sakasakali na pag nagtagumpay si yung People's Initiative niya, pikit mata na lang. Wala kang choice wala kang choice. Yung isang presidente na ayaw manahimik. Adik daw yung presidente natin. Sabi nga ito isang presidente, yan penta nilang niyan. Dito na tayo kay Martin Romualdez. Wala akong iba Saan punta? Baka sakaling mabago. 'Di ba? Nagrereklamo itong mga senador na to. Bakit? Magiging napakalakas pala talaga sabi ni Justice Carpio. Pag natuloy ito, napakalakas talaga nitong Kongreso. Maano yung Senado, mawawalan daw ng check imbalance, sinasabi ni Justice Carpio. Bakit? May check imbalance pa ba? Meron pa ba? Tignan niyo yung nangyari 51 billion ang budget ni Pulong sa loob ng 3 taon. 51 billion. Asan ang COA? Asan ang check and balance na sinasabi? Pera ni Juan de la Cruz yan. 51 billion. Pulong Duterte pa lang yan Pera pa yung sa tatay niya, nung Pangulo, pera pa yung sa anak niya, pera pa yung kay Baste. Diyan lang sa mag-aama hilahod na si Juan de la Cruz di ba? Ay, naku. Kalahati Bayan ulit Happy birthday, Boss June Lagon, sabi niya. May you have many more birthdays to come. Regards, sabi niya. Good evening, Karaoke, sabi niya. Batutahin mo, Karaoke, sabi niya. Hello, mga bear. Malapit na siguro. Palagi ko this February, friend. Elizabeth Iscari ulit Good evening, Xerox. Shout out Elizabeth Iscari. Good evening, Xerox. Yan ang hirap sa mga religious group na yan. Di yan para sa ating Panginoon, kundi para magtayo ng negosyo at ginagamit nila ang salita ng Diyos para dito at magsamantala sa pamamagitan nito para makakubra ng pera sa mga sumasampalataya sa kanila. At yan ang malaking kasalanan na ginagawa nila. Totoo yan, Elizabeth.
Hindi lang naman dito. Meron din sa ibang bansa, di ba? Elizabeth Iscari ulit, oh. Ito naman si Amy Marcos. Di ko talaga alam kung ano ang nasa utak nito. Parehas tayo, di ko rin alam. Di kaya pwedeng ano rin yan. Baka pwedeng ipa-drug test na rin sila. Sabay-sabay na para magkaintindihan na. Ha? Yan pa isa. Dapat pag tumakbong pag tumakbo sa public servant, mayor o whatsoever, dapat i-drug test. Dapat taas-taasan naman ang kwalifikasyon. Dito sa mga nag-a-apply na mayor, governor, congressman, dapat, di ba? Kagaya yan, sabi ni Duterte, addict daw pala itong naging pangulo. Alam mo nung ka pa nasatsat na. Oh, meron tumatakbo presidente nag-cocaine. Bakit pinabayaan mo? O ngayon, ngak ka ng ngak na addict yung presidente. Kasalanan mo. Kung totoo siya, sabi mo, pero hindi. Marites ka eh. Sabi ng PIDEA, wala namang record pala yan eh. Naku, His Excellency, habang maaga, gawin mo na kung anong dapat mong gawin. Totoo na. Kampi ba siya o kaaway ng kanyang utol na si BBM? Kaaway. Pinababayaan lang niya, binabalahura ng mga Duterte yung kapatid niya doon sa Davao. Nandun pa, nanunood pa eh. Diba? Katabi niya si Sara, yung best friend niya raw. Hirap akong ispilengin ang takbo ng isip nito. Parehas tayo. Pero sigurado ko, may takot din siya sa mga Duterte. Kaya umaalala yan, senadora na yan, sa mga move niya. Maliwanag naman sa sikat ng araw ito. Diba, Sir Rox? Nabi mo pa. Elizabeth Iscari ulit to. Isa pa, nag-alay daw ng dasal itong si Amy na ito para sa kanyang kapatid na si BBM na ilayo daw sa mga demonyo sa Malacanang. Wow ha, Bulgara na ba to? Na yung pinapatama nito sa pinatatamaan nitong asawa na si Liza Araneta o si Martin Romualdez. Di ba siya nahihiya sa pinagdadasal niya? Akala ba niya papakinggan siya ng Diyos sa dinadasal niya? Ewan. Kakatawa sila. First family ang binabanatan niya at kapatid niya ang BBM na yan. Ewan, sabi niya. Totoo. Di kaya ano kaya to? Baka ano kaya tinitira rin ito? Elizabeth Iscari ulit to. Sir Rox, grabe itong mansyon ni Kibuloy. Saan kaya galing ang yaman nito? Nakahukay ba siya ng 1 toneladang ginto na may isang baul na brilyante? Kaya ang daming nabobola nitong Kibuloy nito kasi nga mapera. At napapaikot niya ang mga kabataan babae para pumatol sa kanya na kahit tukluban na, pinagpapatulan pa ang mga batang binibiktima niya. Akala siguro ng mga batang ito mapupunta sila sa langit at gaganda ang kanilang buhay na marangya. Kaya marami siyang nabibiktima. O diba, Sir Rox? Na kahit manyakis ito, may pumapatol pa din at ipinagtatanggol pa siya. Yun na nga, Elizabeth eh. Tsaka magaling nga daw, yun nga, sabi niya, siguro, sabi niya, may kanya yung kaluluwa. At meron siyang mansyon sa langit na ang doorknob brilyante. Siguro, ganun, magaling mag-brainwash nga di ba? Sabi nung kanyang mga dating tauhan niya, ang nagsabi niyan, hindi tayo. Yung mga nagrereklamo sa kanya, di ba, mga boss? Ladies Anita, isang mapagpalang magandang gabi, Sir Roque, sa mga labing family mo po at sa lahat kaming mga sumusubaybay sa inyong programa na magagandang issue. Nakaka-good mood po at nakakatawa talaga ang mga komento ng mga sumasabaybay sa araw-araw po. Keep it up, mabuhay po. Salamat, Ladies Anita. Rolando Cruz, shout out. Maghunos dili ang mga yan, pati ang Diyos ginagamit nila sa kanilang ambisyon. Totoo. Al Olalia, shout out. Demonyo ang tingin,
Demonyo ang tingin nila kapag hindi umaayon sa mga pananaw nila. Hindi na nila napapansin ang sarili nila na ganun din sila. At lumalapit sila, kunyari, at magdadasal sila sa mga malalaking kulto na alam nilang pakikinabangan nila sa mga susunod na halalan. Mga kultong may maitim na pansariling hangarin din, gaya ng kulto ni Kibuloy. Good day, Sir Rock, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Ulalia, ha? Maraming uto-uto sabi ni user. User ulit, Bakit kay Amy ba walang nakapaligid na demonyo din? Nasagot ko na yan, ha? Baka ang tingin ni Amy kila Duterte, anghel. Ay, nako. Okinawa, Japan. Ladies Anita ulit to. Si Kibulok, kaya hindi magkaanak dahil yung bayag, Dahil yung bayag niya ay wala ng sperm para makabuntis. Para sa aking opinyon, bulok na ang laman ng bayag niya. Tawa-tawa si Ladies Anita. Moika Kabaruras o Moika Buras. Shout out Moika Buras. Maraming manloloko kasi maraming nagpapaloko. Ganun kasimple. 'Di ba, Moika? Dalawa lang ang tao. Isang manloloko at isang naloloko. Ay, naku. Ano ba? Ladies Anita ulit, Sir Roque, tawa po ako ng tawa sa mga komento ng mga sumusubaybay. Mga sumusubaybay. Mga magaling nilang komento, puro katatawanan. Salamat po, Sir Roque, sa masaya mo po na programa. Good night po at sa loving family at sa lahat ng taga sumusubaybay po. Mabuhay ang programa mo po. Maraming salamat po, Sir Roque. Ngayon, gabi, bukas ng muli. Stay safe po palagi. Stay safe, Ladies Anita. Ricky Salazar, welcome to the club. Bakit kilala ni Amy mga demonyo? Demonyo din ba siya? Tatanong si Ricky. Yun lang ang sagot ko doon. Ang tanong nga, ba't niya kilala? Diba? Nakamote. Alberto Olaer, shout out. Karoke, si Kibuloy appointed siyang number 1 manluloko sa buong bansang Pilipinas at number 1 wanted ng FBI ng Amerika. Karoke, may nagrarally sa bagong Pilipinas. Bakit nila pinagsigawang bagong Pilipinas? Marami pang bulok ng mga politiko sa loob ng bansang Pilipinas, Karoke. Yun nga sinasabi ko, Alberto. Kaya sabi ni dating Justice Carpio na magiging napaka-powerful ng Kongreso. Kaya niyang kaya niya, parang yun na nga, magiging Prime Minister kung sakasakali si Martin Romualdez. Kaya nga susugal na ako doon. Sa Senado, anong Senado? Nakita mo naman, kawawang-kawawa si Senadora Risa Ontiveros sa pag-iimbestiga kay Kibuloy. Sa takot ng mga senador kay Kibuloy. Tsaka, ilang senador ang marinig lang yung Duterte ayaw nang pumirma. Kaya nga hindi natuloy yung investigasyon sa Parmali, di ba? Saan ka? Susugal na ako dito kay Martin. Kita mo naman magsalita. Itukado. Sige na. Bukas po, pag nahanap ko kung saan nag-aaral ang anak na lalaki ni Martin Romualdez. Meron po yan. Napakagandang paaralan at isa sa pinakamahal sa buong mundo. Tsaka parang ang mga Romualdez po parang lumaki sa
magandang palaki. Para, ewan ko sa inyo. Parang ganun eh. Oo. Yun ang tingin ko. Normando Reyes, shout out. Ang utak kasi ni Amy, napunta lahat sa baba. No. Ang utak kasi ni Amy, napunta lahat sa baba. Kaya ang dasal niya, nasa ibaba. Buti nga, hindi tinamaan ng kidlat ang hitad. Kasi insulto sa Diyos ang dasal niya. Kasi nagbibintang siya ng masama sa kapwa. Paano mo di babasahin to, Aber? Ha? Alberto Ulaer ulit to. Karoke, si Felix Manalo, pinakahuling messenger. Akala ko pinakahuli. Karoke, si Felix Manalo, pinakahuling messenger. Akala ko pinakahuling bagman. Sa naman to. Ano naman kaya si Kibuloy, number 1 scammer, Karoke? Napanood ko ang pagsamba nila ni Kibuloy. Palakpakan, sigawan, parang papasok sila. Robin Padilla at si Larry Gadon para magsuntukan. Kasi si Larry Gadon galit sa mga Muslim, Karoke. Johnny Bigod, shout out Gandang gabi, Karoke. Mali yung dasal ni Amy na ilayo si BBM sa mga nagkapaligid na demonyo. Dapat ipagdasal ni Amy yung sarili niya dahil siya ang napapaligiran ng mga demonyo. At nangunguna na rito si Digongyo. Comment to. Ay. Niniwala ako sa iyo, Johnny Bigud. Kala mo Ano to? Elena Lebron, shout out. Si Imelda. Si Imelda ang agresibo na mag-politician ang mga anak niya dahil sa mga kapritsyo niya. Alam mo na si Imelda. Una lang kilala si Imelda ni Marcos. Sabi ni Marcos, will you marry me? President na yan. Presidente na yan. Alam na natin si Imelda, social climber. Nagpakasal sila ayon si Imelda ang nagpatakbo sa Malacanang. Inuuto-uto ni Imelda si Marcos. Imelda wants, Imelda gets. Yan din ang ginawa rin ni Lisa Araneta. Vibe sila ni Imelda. Mahirap pagkatiwalaan ng mga klase na yan. Yun din mga senador na hindi sumuporta kay Madam Hontiveros. Rest in peace silang lahat. Ang mahal nating Panginoon ang kasama ni Madam Hontiveros. Patnubayan po tayo, Madam Hontiveros, sa inyong journey. Ingat po kayo from USA, California, USA, Long Beach, California. Alam, natutuwa ako mga boss. Kasi nga nasa ibang bansa na kayo pero nakatutok po kayo dito sa bansa natin, no? Johnny Bigod ulit Sa palagay ko, Karoke, sa dami ng ninakaw ni Digongyo sa gobyerno, bilyon-bilyon, yung iba ay pinamahagi niya sa mga kamag-anak at mga kaibigan. At isa na rito si Kibaliw. Kaya sobrang yaman ni Kibaliw at todo suporta sa kanya si Digongyo. Malamang pang-front lang si Kibaliw pero pag-aari pa rin ni Digongyo. Your guess is as good as mine, my friend. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, magandang buhay po sa buong barangay Roque Avenue. Makikibati po tayo ng happy birthday kay Brother June. Nakasama po natin dito sa Roque Avenue. Blessed birthday sa iyo, brother. May God bless you. Many more wonderful birthdays to celebrate ahead of you. God bless. And more power sa iyo, brother. Pastor to, Friend Shervin. Shout out! Friend Amy Bingson. Dolor Garcia, Belinda Magtangob. Shout out sa inyo dyan sa Italy. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay. Good health palagi.
Baka mapaisingit ko mamaya na kita ko yung magkakapatid sa korte kanina. Nagkaroon ng hearing, no? At as usual, matatalakayin mo natin yan. Oo. No? Shirley J. Sir, shout out. Kapag kasi Diyos ang ginamit nila, Karoke, madali silang makabudol ng tao. Totoo yan. Pero pag dudusahan din nila yan balang araw, natatawa na lang ako. Dahil bawat lugar yata dyan sa Pinas, lalo na yung mga nasa liblib na lugar, puro sekta na lang, daming pastor at pastora. Totoo yan, Shirley. Ay, nako. Ang dami kong kwento na karumal-dumal sa mga pastor. Ang dami. Pero patuloy pa rin sila ng paniniwala sa mga pinagsasabi ng pastor. Hindi ko kasama si Friend Jun Lago na yun yung mga pastor-pastoran dito. No? Totoo. Raul Villanada, shout out. Heto ngayon, kaya pala si Risa Ontiveros ay mag-isa lang na tumutugis kay Kibulok. Wala ni isang babae na senadora ang dumalo tungkol sa panaman sa kapakanan ng babae at kabataan. Kaya kung ako sa akin susugal na kay Martin Totoo. Raul Villanada ulit nakita natin umaten sila sa mga may hilang botante katulad nitong kay Villanueva. Ba? Elena Libron ulit Si Kabuloy, si Raulo, mga sinto-sinto ang mga kaibigan niya, lalo na yung Digong na ang hitsura pa lang, estatwa, maglakad, robot, akala ni Damuhong Digong, ang gwapo niya. Hoy, Damuhong, kung hindi mo binayaran mong kabit mo ngayon, hindi mo dahil sa pera, pinangako mo sa kanya, ang kapal ng mga mukha ninyo from Long Beach, California. May alam to. May alam siya sa istorya ni Digong. Shirley J. Sir ulit Grabe naman si Senadora. Nagpray pa kuno in public, tapos ganun lang sasabihin. Hindi magandang pakinggan. Alam naman pati siguro niya kung sinong tunay na mga demonyo. Totoo yan. Di kaya to si Amy, parang sila badoy na rin di ba? Parang si Badoy, parang si Harry Roque, parang mga naanuhan. Ay, nako Lord. Ano yun? Nasasaniban? Friend Shelvin sa peda ulit. Si Roque, grabe ang hagalpak ng tawa mo sa pagbabasa mo ng malulupit na comments about Haring Kibulok, the master of the universe. Ang may-ari ng buong sanlibutan, napawi lahat ang konsumisyon, mga yamot mo sa iyong napakabait na hipag. Alam mo, siguro friend, next hearing, March 20 na naman, Kinawa, Japan. Talagang ganito siguro, pag humihingi ka ng katarungan, no? Pero baka hindi na ako pumunta, sasapuntahin ko lang yung anak ko, no? Kasi may testigo pa raw sila Lolokohin pa nila ang korte. Tatalikayin ko yan, friend. Maybe tomorrow morning or whatsoever. Yung nangyari ngayon sa hearing, no? Ganyan dapat ang buhay, Sir Rox. Daanin mo sa tawa at saya. Huwag palaging seryoso sa mga problema sa buhay. Ang buhay po ay weather lang. Totoo yan, friend. Hindi po araw-araw Pasko para sa mga Hinduropot. Lahat po ng bagay na masama, Sir Rox, na iyong itinanim, siya mo pong aanihin sa takdang panahon. Totoo yan, friend, Naayon sa kagustuhan at plano ng Diyos. Pinakamalupit pong kumpas at utos na dapat pong katakutan at respetuhin.
Tama ka dyan, my friend, ha? Ay, nako. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at sa mga sa mga kabosing, ha? Reynaldo Gonzales, shout out, ha, sabi niya. Ngayon ko lang nakita at narinig magdasal si Amy. Kadasal-dasal na demonyo pa. Spiritual advisor ba ni Amy si Apollo? Iisa ang tema ng dasal. Kung ba di siya pumupunta sa palasyo, sumobra naman ata usyoso at galing ng super ate. Super ate ba o super arte? Ay, nako. Bernardo Chansing, shout out. Isa rin kayong kasama, Isa rin kayong kasama ng demonyo sa Malacanang. Gustong ipagpatuloy ang kademonyohan ng mga Marcos, Digonggong at Marcos. Parehong may linta. Grabe din noon ang Imeldang sukab sa lahat ng mga bagay. Dapat nakulong na ang hitad na yan. Iba ang batas sa atin. Batas lang ng mga sukab sa pwesto tulad ng mga Digonggong at Marcos. Totoo yan, my friend. Friend Shervin ulit to. Tukol naman po dito kay Babalina. Huwag po siyang magpatawa, ano po. Hindi po dapat yan ang kanyang panalangin. At ang tao pong nagdadasal sa Diyos, dapat po taimtim. Di mo po i-broadcast pa kung mga hiling mo sa Diyos at ipagdadasal mo. At tama ka din naman po sa tanong mo, Sir Rox. Bakit? Yung po bang nakapaligid sa kanya at sobra ding siyang sipsip, mga sugong anghel po ba ang sinasamahan at kinakampihan niya? Wow naman. Masasabi ko po sa inyo, Madam Babalina, nag-uumpisa pa lang po ang 6 na taon na dusa at parusa. Isa ka po sa dahilan kung bakit po naglaganap ang mga lagim naganap dyan po sa kaharian. Pinangarap nyo po at tinrabaho ninyo talaga na kayo makabalik dyan sa kaharian. So ngayon sa puro windang naganap, dapat isa ka po talaga na nagpapahinog din ng bukol ngayon, Madam Baba. Kung tunay po talaga sa puso mo at nasusuka ka na talaga sa mga ganap, isa ka po dapat sa mga lumaban at mag-imbestiga sa lahat ng anomalya na ganap. Simula pa lang nang siya naupo, bugbog na po ang taong bayan. Kilos-kilos din po tayo dapat pag may time. Wag pong puro kuda at papreskon bilang isang kapatid. At kung tunay ka talagang para sa Pilipino, dapat po magising ka na po sa bangungot na isa ka po sa dahilan bakit sobra-sobra ang pagkalugmok ng ating pong bayan ngayon. Ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Bangungot po ang nadulot sa taong bayan. Ang pagdadasal mo po, ang pagdarasal po, sinasamahan ng kilos at gawa. Wala pong Superman at Batman na darating para sagutin ang dinarasal mo. Pare-parehong nagpapahinog lahat ng bukol ngayon, pero mas matindi po ang dagok at tama sa mga mahihirap. Totoo yan. Kawawa po nating kababayan. Kaya masabi ko, good luck sa prayers mo, Madam. Pero ang daming dumalo doon sa ni His Excellency sa Quirino Grandstand. Ang daming tao. Totoo. At masayang-masaya sila. Oo. Nandun si Andrew Kaya maraming sayaw-sayaw yata. Oo. Pinanood ko Hindi nga tinapos. Pinakinggan ko lang yung speech ni His Excellency. Maganda naman. Oo. Kung magiging totoo yun, maganda yun. Totoo. Malayong-malayo naman sa speech ni Digong. Sa totoo lang. Oo. Wala kang narinig ni isang PI. Hindi kagaya na isa, puro papatay ko kayo. Kala mo talaga.
Ay, nako. Cat Gray, oh. Shout out, mahihirap lang, mga miyembro niyan. To. Maraming alam si Cat Gray. Mahihirap lang ang mga miyembro niyan. Yung mga lupa na yan sa Davao, galing sa lupa ng mga miyembro. Sa pilitang kinuha ni Pacquiao. Ang mga lupa nila dahil hindi na daw nila kailangan ang mga material na bagay at ibinigay na sa Diyos dahil sila lang daw ang maliligtas oras na magunaw ang mundo. At yung mga sumunod lang ang makakapasok sa hardin ng langit. Kaya tinayo nila ang Garden of Eden sa Tamayong. Kaya maraming nagmiyembro, nagbenta ng nagbigay ng lupa kay Pacquiao. Sa takot, iniwan ang mga bahay at umanib sa kingdom. Yun lang ginawa silang workers without pay, but free food and lodging. Yun lang illegal na gawain ang kanilang business. Parang pogo, workers din, minamaltrato pag walang na-scam. Maraming alam si Cat Gray. At saka yung sinasabi mo, Cat Gray, naniniwala ako dyan. Ha? Naniniwala ako dyan. Sino ba ang ayaw? Malalapit ka sa appointed son at titira ka na sa loob ng paraiso niya. Yung pala, hindi paraiso, impyerno. Ayon yan doon sa lalaki na nagtestify sa Senado. Tsaka yung mga yan nga, nagsasabi, nagpapatotoo na kung gaano kahayop itong si Kibulog. Rodelia Alpilor ulit. Yan pa inaalala niya, sir. Natatakot niyang iwanan ang kayamanan niya sa mga taong naloko niya. Grabe, niala pa siyang naging sariling pamilya. Hindi mo alam yan, Rodelia. Baka yan ang usapan. Ibibigay ko sa'yo. Papabayaan kita. Sige. Pero wag kang magpapamilya. Gaya ng sinabi ni Satanas kay Panginoong Hesus nung nilapitan niya sa bundok, diba? Lahat ng nakikita mo magiging iyo. Sambahin mo lang ako. Pero sabi ng Panginoon, maayos ka dyan, Satanas. Sa totoo lang naman, mga boss, kung ang Panginoong Hesus may abogado nung araw, hindi ko siya mapapako sa krus. O hindi niya kailangan ng abogado. Gagawin lang niya na gawing alak ang tubig na inaano sa kanya. Laya na siya. At yun nga, kung sinunod niya yung kagustuhan ni Judas, na boss, gawin mo lahat yan sa harapan ng mga sasambay. Yayaman tayo, boss. Ako gawin mong kanang kamay. Malis ka. Huwag kang magulo, Judas, sabi ni Panginoong Hesus. Kasi bilib na bilib si Judas . Kaya nga pinagkalulo ng bugok. Ang buong akala niya, pag naipit ang Kristo, magmimilagro, walang nangyari. Kaya bigo yung gago sa kanyang inaasahan, kaya nagbigti yung ulul. Yun po istorya ng Judas. Wala po siyang, hindi po niya gustong ipahamak ang Panginoon. Hindi niya akalain na hindi lalaban Oo, totoo. Kasi nakikita niya talaga sa dalawang mata niya kaya bilib na bilib siya Kaya gusto niya gawin din ng Panginoong Hesus yun sa harap ng mga siserdote. Wala namang ginawang ganun Yun po talaga istorya Kaya yung mga sumisisi kay Judas na si Judas. Hindi wala akong planong masama si Judas sa Panginoong Hesus. Hindi ko sa pinagtatanggol si Judas. Naging tanga lang siya. Hindi niya alam ang yun nga hong pang-diferensya Tumaba po ang Hesus, nagkatawang tao po siya. Alam niya na kung anong kanya sasapitin. Yun ho kanyang lamang sa ating mga ordinaryong nilalang na hindi po natin alam kung saan tayo pupulutin. Paano tayo mamatay, kung paano tayo di ba? Marami yung example yan. Marami pong pinanganak na mayayaman ngunit namatay ng mahirap. Manny Pacquiao pinanganak na mahirap pero ngayon napakayaman. Baka ni sa panaginip, di alam ni Pacquiao na magiging ganyan siya kayaman, di ba? Hindi po natin alam.
Hindi po natin alam. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, ito po ang impyerno, ito po ang paraiso. Yun ang langit. Pag marami kang pera, paraiso ka. Papanood ko yung buhay ng mga may... kagaya si Pacquiao, paraiso ang buhay niya. Pero yun, pumapasok siya sa politika para siguro, ewan ko kung anong gusto niya mangyari pa sa buhay niya. No? Hindi na lang niya gayahin si Floyd Mayweather, di ba? Walang ginawa kundi magbilang ng kwarta. At nakakita niyo ba kung paano ang buhay ni Floyd Mayweather? Ganda-ganda, no? Ilan ang mansion niya sa Amerika, o ang mga sasakyan niya iba-iba, di ba? Paraiso. Kaya si Kibulog, paraiso buhay niyan. Daming night duty pa, di ba? Ay, malapit na pa tayo sa oras. Friend Jane L, shout out. Si Rox, tama si Lichang. Baka nga yung simbahan ni Kibs laboratorio ni Diggs. Di ba? Your guess is as good as mine. Parley Pulido, welcome to the club. Sarap talaga ng buhay ni Kibuloy. Yumaman sa pamumulubi, sa utos niya sa mga tauhan niya na pinagsasamantalahan niya at pang-api only in the Philippines. Ang pulubi naging bilyonaryo. Jane L ulit to. Si Rox, hindi naniniwala si Diggs dyan kay Kibs, pero ginagamit ni Diggs si Kibs, nagagamitan silang dalawa. Pwede. Pero kung ako tatanungin mo, mas gamit na gamit si Kibs. Mas gamit na gamit niya si Kibs. Hindi nga natin alam eh. African Sai, shout out. User, sabi ni user. Good evening, Karaoke. Tanong ko lang po, kung uso pa ba ang tawas? Uso pa. Meron pa yung mga faith healer o mga albularyo. Yung pong kandilang tinutunaw sa kutsara tapos ilalagay sa plangganang may tubig. Oo, naganyan ako eh. Nung nasa Batangas ako, nabati raw ako, Gumaling naman ako, Bakit ba? Dapat po kay Amy Marcos ay ipatawas niya ang mga tao na sa Malacanang. Kasi ayon sa kanya, may mga demonyo daw doon. Karaoke, binira ni Marcoleta ng Iglesia ni Cristo si Joel Villanueva ng Jesus is Lord. Habang si Kibulog naman ay may Kingdom of Jesus Christ. Si Almeda naman ay Jesus Miracle Crusade. Isa pa yan, yung Almeda. Ng pating, paano nakapaniwalaan ng tao yan? Puro may Kristo po ang pangalan ng mga sekta nila. Ang tanong po, sino po kaya sa kanila ang may totoong Kristo? May totoong Kristo. O baka wala sa kanila, Karaoke. Sa dami ng nag-prayer rally kahapon, sana bumait na ang mga magnanakaw at magising na sa katotohanan ang mga nabudol na mga tanga. User. Leopoldo Bergonio, shout out Ganda ng t-shirt mo, Karaoke. Makinig lang ako ng mga comments sa barangay natin. Watching from Montreal, Canada. Mura lang yan, friend. Ano to? Dance Shurugo o Dance Hurugo. Welcome to the club. Dasal mangkukulam. Ang dating ni Sandok ay may parang baliw na nanawagan sa mga maligno. Oo nga, no? Ang galing mo, Napansin mo pala yun? No? Tama ka dyan. Marilo Pabianak, shout out. Happy Monday po, Tay. Blessed happening for our country and to all ka-warriors. As usual po, nagamit na naman ng gawain
nagamit na naman ang gawain ng Panginoon para magmukhang speech sa eleksyon. Todo speech si Manang Aimee, nagkakandabulol o pilipit ang dila para lang nagkakandabudol at pilipit ang dila para lang ipagalantakan ang legacy ng ama. Kayo na po magsabi kung anong legacy yun. God bless our country po. Di ko rin ang legacy niya. Basta masasabi ko, no, Marilu, kung nagamit lang ni Digong ng tama, ni Marcos Sr. ng tama, yung kanyang naging power, maganda ang Pilipinas. Maganda. Bakit? Walang Senado, walang Kongreso, walang eleksyon. Bilyon na yan. Natipid sana na napunta sa mga mahihirap. Ngunit sa napunta, yun. Pero nung nawala si Marcos, mas gumrabe, di ba? Anong sa inyo? Mas lalong gumrabe. Hindi nagamit ni Cory yung tamang paggamit nung kanyang revolutionary power, di ba? Sabi nga ni Atty. Enzo, di ba? Kaya nga ako sabi ko nung napatalsik si Marcos, sabi ko na lalong magkakaleche-leche. Tama. Show ulit to. Hello, Sir Rox. Hi. Si Manang Aimee, bumirada na naman. Oo. Unang-una, yung bang lumapastangan sa Diyos, anong tawag mo doon? Anghel. Baka siya ang tinutukoy mo. Ayaw ko sabihin ng salitang di. Yung hari doon sa dagat-dagatang apoy. Pangalawa, kung sa pamilya mo nga taksil ka, sa bayan pa kaya, di ka magtaksil? Hindi ka dapat pagkatiwalaan dahil sarili mo ngang pamilya, kaya mong ilaglag. Paano pa kaya ang mga Pilipino? Totoo yan. Jane L. ka, ha? Pangatlo, dito kayo pakikinggan ng Diyos. Di kayo pakikinggan ng Diyos dahil masama ang motibo ninyo. Ito ang sabi sa Book of James. Ito, James 43 says, you ask and do not receive, because you ask with the wrong motives, so that you may spend what you request on your pleasure. The wrong motives can impact your prayer's life in such a way that God doesn't give you what you're asking for, no matter how much you beg. Totoo yan, friend, ha? Cassandra Daisy, shout out, ha? Happy birthday, Ka-Warriors Jun Lagon. Sabi niya. Sumagot si Jun. Salamat po, mga Ka-Warriors. Cassandra Daisy, 3J show ulit to. Nako, Sir Rox. Isa pa yung si Villanueva, kulto rin yan. How can you be a president of the Philippines and at the same time be a pastor? The Lord said, 24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Matthew 6:24. Tuloy natin. Hi! Huwag kasing maging greedy ang pastor. Dapat nakapokus lang sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Paano ka makakapokus sa salita ng Diyos kung abala ka rin sa concern ng bansa? Ay, Sir Rox, totoo yan, ha? Mga pastor-pastor na yan, sabi kasi iba dyan, pastor-pastoran lang. Cassandra Daisy ulit to.
Huwag nating iboto si Villanueva dahil nag-prayer rally dahil tatanggalin ng Senado pero wala siyang pakialam sa mga biktima ni Kibu Manyak. Diba? Ewan ko. Ako di ko boto yung mga ganyan. 3JC po ulit. Serox, sana makapag-vlog ka rin kahit nasa ospital si YP. Ipagdadasal natin na the surgery will go well. Salamat 3J show pa. Pero if it's too much for you, ox lang din. Kahit hindi ka makapag-vlog, mas importante ang atensyon mo for your YP. Totoo naman, friend. Pero pipilitin ko, sabi ko na nga, mamimiss ko kayo The Lord is good all the time. And all the time, God is good. Kaya si YP is in good hand. Magtiwala ka lang. Totoo yan, friend. Kaya lang masyado siyang nadidepress dito sa mga sinaniba ng mga kapatid niya. Kanina nagkita na naman kami sa korte. Diyos ko. Mga mukhang satanas talaga Totoo lang. 3J show ulit Serox, talagang open book na ang war between Dutz and BBM. Pero dapat talagang maibigay na sa ICC si Dutz kahit malayo pa ang 2028 election. Mabuti na ang nakakasiguro si BBM na wala na sa landas niya si Dutz, Bato, Sara at mga kasabwat nila. Kailangang mapadapa na ang mga Duterte bago pa sila makagain pa ng more power. Totoo yan Hindi ba sana alam ni PBBM yan Tuloy natin. Siyempre ayaw din natin sa Marcos pero isa lang muna. Tama Pag wala na ang mga Duterte, saka naman natin pagtuunan niyang binabalak ni Romualdez. Pero dapat top priority na makulong na si Diggs at si Kibbs. Yun din ang friend Yun din ang gusto kong mangyari doon. Sa ginawa ni Kibbs, sa ginawa ni Duterte, dapat na talagang gumalaw si Hindi pwede yung sinasabi mong nagpe-fentanyl, Federico Mandak, shout out Serox, hindi kaya nagkakatitinginan yung mga senador na naroon sa prayer rally na yon? Siguro sabi nila, sino ba kaya sa atin ang demonyo? Federico Mandak ulit Serox, mag-comment ka nga doon sa prayer rally ni Duterte sa Davao. Ito na. As your request. At hayagan niya na sinabi na may presidente tayong adik at di umano ay nasa listahan ng PDEA. Palakpakan ng mga tao. Ano kaya ang reaksyon dito ni PBBM? Yun nga, ang reaksyon niya. Alam niya si Digong, nagpe-fentanyl kasi yan. 5 taon na, kaya ganyan yan. Parang sinabi ni His Excellency na may tililing yan. Pero huwag mong biruin Maraming naniniwala, baka akala mo. Anyway, hindi ganun kadali. Christian Chengnak, shout out. Prayer nga po bang matatawag yung acting ni Bruhang Aimee? A pleasant PM po, Tatay Roque, and to all ka-warriors, saan mang panig ng mundo. At Tyrox, napansin ko din po ba, bakit ganun ang boses ni Eng ni Bruhang Aimee? Di man prayer yun? Ngal-ngal, hibang, nagngangal siya ng nagngangal sabi niya. June 360, shout out my friend. Good day Manong Roque, salamat po sa pagbati sa aking kaarawan. Kahit tumatanda na ako, suportado ko pa rin po kayo at ang Kongju mga warriors at sa inyong mga warriors. Salamat friend. Basta sasama kita rin sa mga prayers ko. Malakas ako. Maniwala ka friend, malakas ako. Oo. Malakas ako sa kanya. Ramdam ko yan. Maski kailan ako lumapit na talagang parang mabigat na, hindi ko na kaya.
Sa kanya lang. Madaling kausap. Wag lang yung, eto mga payo ko sa inyo mga boss. Wag lang kayong daing ng kung ano-ano, ang dami natin eh. Pag nabigay na yung naibigay na, pagyamanin nyo na. Yun lang yun. Basta, ang parati ko lang daing, ilayo kami sa anumang sakit at kapamakan. Yun lang hindi mabibili ng pera eh. Di ba? Sa aksidente, yung mga ganun. Sa mga demonyo, yun. Yung mga masamang espiritu. Mabigat po yun pag pumasok eh. Marami ho eh. Pag pinasok kayo ng ganun, karamihan po yung mga nagpapatiwakal. Di ba? Simple lang. Pag may problema ako, tumitingin ako sa mas may problema sa akin. Solve na. Salamat po. Mas grabe ang problema niya kaysa sa akin. Ganun lang kasimple mga boss. Christian Cheng ulit to. Ilayo pa pala sa demonyo ha. Di niya pa diretsahin ang madalas sa paligid lang naman ni Bonget Niwe asawa niya at si Martin Romualdez. Di po ba tayo? Yun nga. Tama po kayo. Ang pinahahayuhan ni Eng Estebro ang Aimee si Lisa Sumag at Romualdez. Christian Cheng ulit to. Tyrox, sinabi po ba ni Eng Aimee na di siya Marcos? Bueno, sa kanya na rin mismo nang galing na talagang totoo ang napapabalita na ibang ama niya. Di po ba Tyrox? Katulad po na sinabi ninyo din, iba nga daw ang ama ni Eng. Nakakabuisit ang pagmumukha ni Bruang Aimee. If ano ang aura ng mukha ng brother niya at ina at ni Diktador Ferdinand, walang pinagkaiba, nakakasulasok. Then, sa mga magngangata sa harap ng publiko, akala mo mga santa-santo. Akala mo totoong nilalang. Makabayan, makatao, makadiyos, mahal ang ordinaryo at mga nasa laylayan. Kasura. Christian Cheng ulit to. Uy, nakaisang oras tayo mga friend. No? Natawanan po ako sa comment ng isa, Tyrox. Actually, natawa po ako sa ibang mga comments. Lalo dun sa, hoy, ang lindol kusang natigil yan. No? Totoo naman ah. O nga naman, sabi ko Tay, abnormal kasi talaga ang rapist na si Kibudoy. Ngayon, iligtas niya ang kanyang sarili. Nalalapit na ang posibilidad na pagtumba. Until dito lang po Tay, thank you po. Usapang ito, ingat po. Ingat ka rin sabi ko pa-check up kayo. Kamusta ba? Kamusta ba na yung okay na ba yung mo? Magaling ka na ba? Ganun. June 360 ulit to. Mukhang nagagalit na po ang dasal. Mukhang nagagamit na po ang dasal sa maling dahilan. Nang tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano magdasal, ito ay para sa kapayapaan, pagmamahalan, kapatawaran at pagtanggap sa isa't isa. Kaya po, sabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Dahil dun lang sa kaharian ng Diyos, mararanasan ang tunay na kapayapaan, walang hanggang pagmamahalan, kapatawaran at pagtanggap sa isa't isa. Idinagdag pa niya, forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Kapatawaran para sa panunumbalik ng Diyos, para sa pagkakaisa sa kapwa nilang at maayos ang relasyon ng isa't isa. Lead us not into temptation but deliver us from evil. Para sa kauyusan ng mundo, wala ng away at wala ng galit sa kapwa-tao. Pero ang nangyari sa mga dasal nila ay pagpapahayag ng galit at pagkakawatak-watak ng mga Pilipino, lalo na yung tawaging demonyo ang mga kalaban nila sa politiko o kaagaw sa pinakamataas na posisyon sa bayan. Sana di na lang sila magdasal kung hindi rin lang pala sa pagkakaisa ng mga tao o lipunan ang kanilang pakay. Ito ang pinagdasal ni Jesus.
ang pagkakaisa ng kanyang mga alagad, that's all of them may be one. Father, just as you are in me and I in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. John 17:21. Nagdasal na rin lang sa Diyos, taliwas pa yung hiniling nila. Ang alam ko, ang demonyo lang ang may gusto ng galit sa kapwa-tao. Hiwalayan at awayan. Totoo yan, friend Jun. Totoo yan. 3J show ulit to. Nako, Sir Rox, tawa-tawa. Napanood ko yung speech ni Dig sa Davao, rally nila. Grabe ang banta niya kay BBM. Saka yung mga pinagsasabi niya against BBM. Hindi lang si Diggs, friend. Pati yung mga anak. Lahat. Oh. Kulang na lang yung number 2 niya. Saka anak niya bumire, di ba? Grabe. Panood ko rin, friend. Napanood ko rin. Nakakapahindik balahibo, no? Kaya, yung sagot naman pinakikita ko naman sa inyo yung sagot ni Martin Romualdez. Very smooth. Wala kang maririnig na gigil wala Salita talaga ng isang edukadong tao. Ganon din si Marcos, no? Tuloy natin kay friend 3J Show pa. Grabe ang bantayan niya. Saka yung mga pinagsasabi niya against BBM. Although hindi naman talaga tayo mga BBM. Ang hangad lang natin ang hindi makabalik sa Malacanang Duterte. Rumesbak si BBM na dahil daw sa fentanyl Kaya ganon daw si Diggs. Kailangan daw na bantayan ng maigi ng mga doktor. Ang lupit ng resback ni BBM. Simple lang, di ba, friend? Simple. 3J show ulit Kaya dapat talagang ibigay na ni BBM si Diggs sa ICC. Totoo, hanggang maaga pa. Kasi baka maunahan siya ni Diggs, delikado. Total, lantaran na lang war nila. Kaya wag nang maghintay. Maghintay pa BBM sa tamang panahon. Ito na ang panahon para makulong si Diggs sa ICC. Ang sama na ng sinasabi ni Pulong at ni Baste, kailangan ka ng kumilos, BBM. Totoo yan. Federico Mandak ulit Sir Rox, hindi naman nakapagtataka kung bakit yun ang babaeng Sir Rox, hindi naman nakakapagtaka kung bakit yung mga babaeng senadora at tanging si Senador Risa lang ang masigasig sa pag-imbestiga kay Kibuloy. Ay dahil takot silang balikan ng mga alipores niya sa eleksyon. Wala silang pakialam sa dignidad ng mga kababaihan, kahit na ang mga kabaro nila ay binababoy na. Kakahiya kayo. Totoo yan, friend, Eman Escalona, anak, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado. Oy, mission accomplished, mga boss. God bless po, God bless. Mag-comment po kayo kung ako ang tutusin. Kung ako, kunyari, nagsusugal ako ganyan. Tatayaan ko na po si Martin Romualdez. Sa sitwasyon ngayon, tatayaan na po ako sa parliamentary form of government. Wala ho Asa na yung... ba? Saan ka pupunta? Kung ako lang ewan ko sa inyo. God bless po, God bless Hanggang bukas po.